Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inyong si Lolo Ben at kapatid Ben. Nandito ako ngayon sa Los Angeles, California, USA. At kasama ito sa araw-araw na paglalakad ko. At ito ang araw-araw na exercise ko. Umaabot ako ng 2 oras kada araw na lumalakad dito. So ano ngayon ang kwento natin ngayong araw na ito? Alam niyo, nakasuot ako ngayon yung US Army BDU Battle Dress Uniform noong panahon ng 1980s ito. Alam niyo, 41 years ago, una kong bisita dito sa Amerika dahil pinadala ako ng gobyerno ng Pilipinas para mag-schooling sa Fort Benning, Georgia. So 41 years ago na yon. At itong uniforme na ito ay pareho doon sa binigay sa akin ng US Army. 3 sets ito, kasama yung pantalon at 2 combat boots. At yung pag-schooling ko sa Fort Benning ay sagot po ng Amerika, US. At binigyan kami ng more than $2,000 during that time, and that was 1983 hanggang 1984. So 7 months yung duration ng schooling ko dahil meron kaming Christmas break na 2 weeks. Actually, dumating ako dito last week ng October ng 1983. Pagkatapos ang nangyari kasi noon is humingi ako ng pahintulot sa aking mga commander, at sa ibang kwento ko na lang ikwento yon. At ang importante dito is malaman ninyo na ako ay nag-schooling dito sa Amerika. At noong 1983 October, first time kong pumunta rito sa Amerika. At mula noon ay tuloy-tuloy na ang pagpunta ko dito sa Amerika bilang isang tourist. At syempre, dadagdagan ko pa yung kwento na yon dahil meron pa akong gustong sabihin sa inyo, dahil kung anong dahilan kung bakit ako pabalik-balik dito sa Amerika nung ako po ay nasa serbisyo ng military sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Philippine Army. So, from Los Angeles, pumunta ako sa Atlanta, Georgia. Yung ticket ko, sagot lahat ng US government. Mula sa Atlanta, Georgia, nag-transfer ako sa isang airport uli at pumunta na ako sa Fort Benning. At lahat po, aeroplano yon. Pagdating ko sa airport ng Fort Benning, may sumundo sa akin na isang Pilipino din na nag-i-schooling din doon. At maganda yung reception sa akin, sagot lahat ng US Army. At tumira ako doon sa Fort Benning ng 7 months. May classmates ako na 3 Philippine Army at 2 members official ng Philippine Constabulary. Ang pangalan ng kurso na tinapos ko doon ay yung Infantry Officers Advanced Course. Ang mga kumukuha lang nitong mga kurso na ito ay yung mga kapitan ng US Army, captain and majors. At noon po ay newly promoted na major ako nung ako'y pumunta doon. May kasama akong class 72 at major din.
Meron din akong kasamang kapitan na isa pa. Pero yung dalawang Philippine Constabulary, pareho silang majors. So, after 7 months, natapos namin yung kurso. Nag-graduate kami ng middle of May. At syempre, yung isang kasama ko, naging outstanding allied officer graduate. Dahil ang ibig sabihin noon ay naging honor graduate. Muntik din ako naging honor graduate. Kaya lang, nagkaroon ng kaunting aksidente. Aksidente to the point na hindi maganda yung score ko or grade ko sa isang subject. At i-explain ko na lang yan sa ibang aking kwento dahil nakakatawa pong nangyari. Pero okay lang, nag-graduate naman ako at ayun na nga. At mabanggit ko rin na 40 years ago, nag-graduate ako sa Fort Benning ng kurso na Infantry Officers Advanced Course. So, marami akong napag-aralan doon sa doktrina ng US Army. Kasi yung panahon na yon, katatapos lang nilang i-invade yung Grenada country yun eh. So maraming komunista doon at medyo delikado yung government administration doon at in-invade ng US Army. At very successful naman yung pag-invade nila doon para hindi maging komunista yung country na yon. At sa tingin ko pinag-aralan, sa tingin ko yun lang yata yung napananalunan ng US Armed Forces para mag-invade sa isang country laban sa mga komunista. So yun po ang pinag-aralan namin, kung paano nila in-invade. Pinag-aralan namin yung doktrina ng US Army at ito po ngayon ang sinusunod ng ating Armed Forces of the Philippines. Siyempre, alam nyo naman na hanggang ngayon, kalaban pa natin yung Communist Party of the Philippines, lalong-lalo na yung New People's Army. Akalain mo more than half a century na. Hanggang ngayon, problema pa rin natin yung ating NPA problem sa Pilipinas. Pero hindi nila matatalo ang gobyerno. Kasi alam nyo, itong mga komunista, gusto nila i-overthrow nila kasi yung present government eh. Pero sa nakalipas na mga taon, wala silang magawa. So, kaibigan, yun lang muna ang kwento ko dahil very special kasi. Dahil gamit ko itong BDU, Battle Dress Uniform, na siya ang sikat noon na uniforme ng US Army. Noon, BDU ang tawag dito. So ngayon, gamit ko ngayon dito, parang overshirt ko, dahil sa hapon kasi medyo malamig na ang panahon. So yun lang muna ang kwento ko. At alam niyo, parang second home ko na rin ng Amerika eh. At dahil alam ko naman kung paano mag-isip mga tao dito. Pero sa tagal kasi dito sa Los Angeles, marami na rin ang developments. Kaya sari-sari din problema dito, social, economical, and so on and so forth. So yun lang muna ang kwento ko ngayon dito sa araw na ito. At bukas magkwekwento na naman tayo tungkol sa aking pag-stay dito sa Amerika noong 1980s. So yun lang po, salamat uli at sana mag-subscribe kayo dito sa channel na ito
At kung meron pa kayong comment, please sulat lang niyo ang comment niyo. At kung meron kayong gustong malaman tungkol sa akin na pwede nating sabihin dito, ay pwede kayong isulat. At syempre, i-click nyo yung notification bell na yan para maalam ninyo kung meron akong bagong YouTube content dito sa channel kong ito. Salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Bye!